Dito mi sa unahan. So, Welcome to my God. Alam mo yung feeling na pagod ka na, pero hindi mo ma-explain kung bakit? Yung parang ang ingay ng lahat, ng paligid, ng isip mo. Kaya one day, bigla na lang namin naisipan ng friends ko, tara, alis tayo. Walang plano, walang itinerary. Basta, gusto lang namin huminga. Habang naglalakad kami papunta sa river, ramdam mo yung simplicity ng moment. Walang pressure, walang expectations, yung tipong tawanan lang habang nagkukwentuhan. Kahit simpleng bagay nagiging funny. Minsan ganun pala, no? Hindi mo kailangan ng grand na lakad para sumaya. Kailangan mo lang ng tamang tao kasama mo. Pagdating namin sa river, grabe. Parang biglang nag-slow down yung mundo. Yung tunog ng tubig, yung hangin, yung tahimik na paligid. Parang sinasabi niya sa iyo, okay lang, pwede kang magpahinga. And in that moment, wala kang iniisip kundi ang sarap mabuhay. Naglatag lang kami ng tuwalya, naglabas ng pagkain. Simple lang, pero iba yung saya. May naabutan kaming grupo ng mga kabataan. Ito rin yung habol nila, yung magsaya at magtampisaw sa tubig. Ang saya nilang tignan, na para bang ikaw na nakatingin sa kanila ay masisiyahin rin. Doon mo na-realize na hindi pala sa mamahaling lugar na susukat yung happiness. Minsan, nasa simpleng picnic lang kasama yung mga taong ka-vibes mo. Alam mo yung feeling na naglalakad ka lang, walang hinahabol, walang iniisip, yung tipong bawat hakbang mo, mas nagiging aware ka sa paligid mo. Habang nag-i-stroll ako dito sa gitna ng nature, ramdam ko yung hangin, yung dahan-dahang paggalaw ng mga puno, at yung tunog ng ilog na parang may sariling kwento. Ang sarap lang tumigil saglit at makinig. Hindi mo kailangan magsalita, hindi mo kailangan magmadali, kasi minsan sapat na yung nandito ka, present sa moment. Habang tinitingnan ko yung ilog, napapaisip ako, ganito rin siguro yung buhay. Patuloy lang na umaagos. Minsan mabagal, minsan mabilis, pero hindi tumitigil. And just like this moment, maybe we don't always have to control everything. Minsan, kailangan lang natin sumabay at magtiwala. Every step I take, mas na-appreciate ko yung mga simpleng bagay. Yung liwanag ng araw na tumatama sa tubig, yung mga dahon na sumasayaw sa hangin, at yung katahimikan na bihira mo maranasan sa araw-araw. Dito mo ma-realize na ang dami palang magagandang bagay sa mundo na minsan hindi natin napapansin dahil masyado tayong busy. So today, pinili kong huminto, pinili kong maglakad, at pinili kong maramdaman lahat ng to. Because sometimes, the best way to find yourself is to get lost in nature. At habang naglalakad, napangiti ako. Hindi dahil may nangyaring extraordinary, kundi dahil sa simpleng pakiramdam na payapa ako. Ang gaan, ang sarap sa pakiramdam na kahit sandali lang, wala kang iniisip na problema. Wala kang kinatatakutan, wala kang pinagsisisihan. Present ka lang. Minsan pala, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago para maging okay. Hindi mo kailangan ng biglang breakthrough. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang tahimik na lugar, konting oras, at willingness na pakinggan yung sarili mo. Yung landscape sa paligid, parang isang painting na hindi mo pagsasawaan. Yung mga puno na nakapalibot, parang tahimik na nagbabantay. Sumasabay sa hangin na parang may sariling sayaw. Yung mga bato sa gilid ng ilog, hindi lang basta nandyan. Parang sila yung humuhubog sa daloy ng tubig na nagbibigay ng direksyon ng hindi pinipilit. At sa gitna ng lahat ng iyon, parang iniimbitahan ka niya na huminto, tumingin, at pakiramdam. Kasi minsan, ang tunay na ganda ng mundo, hindi mo makikita sa mabilisang tingin. Kailangan mong maramdaman. Ang ganda dito, habang tumatagal ka, mas na-appreciate mo siya. Like, tingnan nyo yung ilog, parang simple lang siya sa una. Tubig lang na umaagos, pero pag tinitingnan mo talaga, ang dami niyang ganap. Tumbler. Kapit na usdos. Pero at least worth it. Habang kumakain ay hindi mawawala ang tsikahan, updates sa mga kanya-kanyang buhay, at pinipili naming maging positive sa mga pinag-uusapan namin. Gusto namin na hindi sirain ng mga salita ang ganda ng paligid. Iba rin kasi ang dating ng lugar na ito, para kang dinadala sa ibang dimensyon. Nakakalimutan mo saglit mga kapraningan mo sa buhay. Lalo pat kausap ko tong dalawang to. May mga kabataan rin ditong magkakamag-anak naman sila at nagkasundo rin na dito magtampisaw. Nakakahanga ang pagiging carefree nila pero napaka-responsable nilang magsaya. adjust lang iyang stand. Dili ka na sa ubos. Kanay. Klaro ka tali, ma'am? Oo, klaro talaga kay nakaway.
No, naka na siya, ma'am. Ay, nakadoko sa apat pa sabi. Hindi ko vlogger. Dili ko vlogger. Dili ko pang vlogger of. Nakuha yun sa camera ang kuan ba mga struggle. Ayan. Sa primo. Alay ko sa sino. What if siman po na ko ah? Ha? Tutok ta. Magkwanta tayo pa di lang ngayon. Ganun ko lang ibus. Sana ma'am. Ito yung nakakatuwa si dalawa eh. Hindi nila nakakalimutan maging role model sa mga kabataan. Ligpitin talaga ang mga kalat sa paligid kasi dapat naman talaga natin mahalin ang kalikasan. Yung paligid naman ng Magwawa area, puro bukirin. Lalo ng mga plantations, kaya yung ilog hindi lang siya nature spot lang. Ginagamit din siya ng lugar para sa drainage at tubig ng mga tanim. Parang part siya ng everyday life ng mga tao doon, hindi lang scenery. Ang saya namin ay naghalo-halo na dahil sa magandang tanawin. Preskong hangin, mainit man ay napapawi naman ng tubig na dumadaloy sa aming balat. Di bali ng mangitim pero di ba? Na-enjoy namin ang araw na to. Hindi porket summer ay dagat na agad. Dito, mas malapit, less gastos, at busog ang mga mata sa lawak ng tanawin. Nilibot pa nga namin ang lugar para makahanap ng spot na pwede naming aurahan dahil hindi matatapos ang kasayahang ito kung walang picture taking na magaganap. Simple lang yung summer na hinahangad namin. Ang makalabas sa bahay, makalanghap ng sariwang hangin, madampian ng init ng araw at makipagtawanan sa mga kaibigan. Ibang klase rin sa feeling yung nakikipag-connect ka sa nature. Parang it turns you into a whole different person. Nagbabago yung aura mo at hindi nagiging stagnant yung pag-iisip mo. Nag-iiba yung mood mo at mas nagiging extraordinary ang araw mo. Someday, your future self will thank you for saving this day and turns it into something that you can look back. Meeting new people, na alam mo naman na maybe it's your first and last na pagkakakilala. Nasa millennials versus Gen Z kami nito eh. Alam niyo yung quote na, when millennials and Gen Z meet, it's not a clash of generations. It's a conversation between experience and evolution. Yun yung nangyari sa aming pagtatagpo ng mga Gen Z na ito. Nakakatuwa. Nakakatuwa silang kausap na parang ang mamatured na nila and also they are enjoying their moment with limit. Alam mong pinagkakatiwalaan sila ng mga magulang nila na kahit na meron silang chance na gawin yung mga gusto nila, ay pinili pa rin nilang magstay sa limit nila. Ay na. Take two. Escape route namin ang pamamasyal, hindi para tumakas sa problema, kundi para makahinga. Alam mo yung pakiramdam na parang ang bigat-bigat na ng lahat, yung tipong paulit-ulit na lang yung araw mo, gising, trabaho, isip, overthink, tapos uulitin na naman. Doon namin na-realize na minsan, kailangan mo lang talagang lumabas. Kaya kami, gumagala kahit saan, kahit hindi planado. Ito po ang kakaiba nating lalalang. Ikaw na po, si Salom. Sa malum ka. Oh, diririt. Sino ba naman ang hindi mahumaling sa ganda ng paligid, ang lapad at sariwa ang hangin? Ito ay hindi tungkol sa layo ng napuntahan, hindi rin sa dami ng pera na ginastos, mas tungkol siya sa feeling na may nadidiscover kami. Hindi lang bagong lugar, kundi bagong version ng sarili namin. Hello. Maraming pwedeng pwestohan dito at pwedeng picturean. Yung agas ng tubig, parang hinuhugasan yung pagod mo. Yung lamig niya, parang nire-reset yung isip mo. Ang bilis ng oras, parang kakarating nyo lang pero ang dami nyo ng memories na nabuo. Yung simpleng araw, naging something na gusto mong balikan. Mga bagets. Nice meeting you all. Lagi. Look, hadlock. Di ko kukuha. Di. Wala. Hello, change location eh. Kuan mo na.
Kasi lang malay, hindi masugo. Tana ganing. Ato ramang kami diri maligo pero Tumigat na ito. nagkuan nang laba. Kami salam sa tulay. Ay, wala ka sa istorya rito agad, no? Ninong. Itabang naglaba. Wala, hindi ka naman makinasaya, may kulit mo. One, two, three, go. Da, 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 da. Da, 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 da. Buti ano? Ay, karon pa nabasa ko ulo. Oh, wow. Concentrate ng tawon siya. Gonna watch out pyramid. Pyramid! Ay. Hindi mo motor. Ubus si Dede pa tayo na kay Sapa. Dito may dapitan na ligo kanina. Oh, Tapos Ana, hindi mo. ana dapitan nila may kanina dito. Nice dito oy. Yo. Wala siya. Padulong mo niya tayong Davao. Tikas bukid naman gunagod. Kaasoy sa bida we kay to. Dara pa lang dan oh. Look ka nice. Kakit sa motor. Kasi yung view. Bura siya nagakanang. Bura naga fags. Video na lang ako inyo ha. Kada hakbang sa langit. Ingbe, ini lang be. Libo ko rin ako. Hi guys. Ina naman minduha. Wapil look. So, if you've been feeling tired or overwhelmed, this is your sign to take a break and reconnect with yourself and your people. Come with us and experience this calm, aesthetic day. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, comment, and subscribe. Samahan niyo pa ako sa mga susunod kong lakad. More chill moments, more memories, and more stories like this. See you on my next vlog. Bye!